Ngayong araw ay pumunta kami ng Mount Cabanbanan. So, it's been a long time na hindi na ako nakaka-vlog. And medyo hindi na ako sanay magsalita like with this voiceover. Pero sige, go lang. Anyway, since nga na-busy talaga ako this vacation, hindi na ako nakakagawa ng vlog. Kadalasan mga reels na lang, tsaka yung time-lapse going back. So this is kinda special kasi this is the first time talaga na makapag-hike ako. Good thing kasi dito lang siya sa Sorsogon muna. Medyo matagal ko nang naririnig tong Mount Cabanbanan from my friend tapos from my brother kasi mga ilang beses na rin siyang nakakapunta ng Cabanbanan. And share ko lang pala just a backstory of the hiking. So, yung hiking namin was conducted Saturday, Sunday. Nung Merkules at Webes, hindi ko lang maalala yung exact date, is nag-my day ako about sa hiking. Tapos, agad-agad talaga siyang na-manifest, like nangyari. So, sobrang bilis lang. And it's funny, kasi may mga bagay talaga na madaling ma-attract, madaling makuha. And there are things naman na medyo mahirap. So, bali yung inakyat namin is 530 meter above sea level lang naman. So, hindi pa daw yun mataas. And yeah, I can also say na hindi pa siya ganun nakakapagod. Talagang kayang-kaya naman. Kayang-kaya ng mga beginners. So, yung pinakaunang mahirap talaga is yun dun sa may power plant. Yung may tubo na sobrang laki, yung hagdan na inakyat namin. So, yun yung pinakamahirap kasi masyado siyang patayo. Like, every 4 steps ata nagpapahinga ako kasi sumasakit talaga yung aking tuhod. Though, nagbabike din nga ako, pero sumakit pa rin yung aking tuhod. Pero, carry lang kasi paka-rest mo naman ng ilang seconds is wala naman yung pain. And then, so, this is also the first time pala that I will be, or I encountered alimatok. So, ito yung pinaka first time ko. So, first time ko siyang makita. And, tip pala, no, sa mga umaakyat ng bundok pala, baka lang hindi nyo alam, yung alcohol pala is madali siyang pangtanggal doon sa alimatok. So, yan yung alimatok. So, may nakuha yung kaibigan ko. So, inispirahan ko siya para umalis. And then, talagang naano siya na basta hindi siya comfortable with the alcohol, so natatanggal mo siya kaagad. Ako naman, hindi ako masyadong nakakuha ng alimatok. I guess kasi sobrang fit ng suot ko. Kahit nung bumaba kami, sobrang fit din ng suot ko. And nung bumaba nga kami, mas marami pa yung alimatok kaysa nang umakyat kami. Kasi during the night po is masyadong malakas yung ulan. So, buti na lang talaga at mayroon kaming cottage na nirent. Kasi doon din kami nakatulog. Pero, kung wala doon, is talagang hindi ka makakatulog. So, yun. So, nakakapagod siya, pero ang saya. Masaya siya kasi yung feeling na akala mo hindi mo kaya, pero kinaya mo. Tapos, yung nature, yung mga puno, yung ingay doon sa kagubatan na hindi mo naman talaga palaging naririnig yun. Preskong hangin. Yeah, it's just amazing. So, magandang maranasan din yung mga ganitong bagay. Lahat ng iba't ibang bagay, di ba? So, yun lang. Very fulfilling and masaya ako na I was able to do it. And hoping for more pa. And finally, after 1 hour and 45 minutes, narating na namin yung Mount Cabanbanan. So, yung lugar is maganda naman siya. And mayroon din silang CR, so very comfortable na. Mayroon ding tubig, so if you're going there, kahit hindi ka na magdala ng tubig, at okay naman yung tubig kasi uminom naman ako and hindi naman sumakit yung tiyan ko. So, okay na din. So, yung gagadalin mo lang talaga is yung mga essential. So, hindi na kasama yung tubig doon. Tapos, pwede rin humiram sa kanila ng kaldero, ng kawali, kung gusto mong magluto.
or kung magluluto kayo. Para hindi mo dala-dala yung mga ganun. Kasi nga, malayo din talaga, nalakaran. So, yan, this is the place. Ang ganda lang tingnan ng view sa baba. Yeah, I'm guessing na makikita man yung Masbate ata. Yung parting Masbate. I don't know, I'm not sure about it. So, yan, that's the view. And of course, me. Tapos, by the way pala, yung cottage nila is parang 3 ata yun. 3. Tapos, yung isa na rent namin. 700 yung price niya talaga, pero mayroon kaming discount na nahingi. Or, inoffer na nila yung discount. Then, meron din foam dun sa loob, tsaka unan. So, very comfy naman yung pagtulog. Especially kapag umulan talaga. Kasi, hindi ka naman talaga makatulog dun sa labas. Yan. Tapos, may bundok dun sa gilid. May natatakpan siya na view dun sa kabila. So, look at that. So, kahit nakasa taas kayo, flat pa din, no? Beautiful. Tapos, meron silang, parang maliit na pool dito. Hindi naman kami naligo kasi malamig nga. And bababa din naman. So, kahit hindi na, hassle pa kasi. For me, para sa akin.